The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Father Jack, Father Baybay, Father Jonathan, sa inyo pong lahat, Happy Fiesta. Alam ko pong puyat kayong lahat. 12:00 na daw kayong natulog. Alam natin na ang lahat ng banal na pagdiriwang ay sinisimulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng gawain ay binabasbasan natin, maging ang ating mga pagsasalo sa hapag, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tayo po ay binibinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At hanggang sa huli ng ating buhay, sa ating mga pagpanaw, ang ating mga labi ay binabasbasan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa madalit sabi, ang ating buhay pananampalataya ay nakasentro sa banal na Santatlo. Pinapaalala natin o pinapalalahanan na tayo sa araw na ito na tayo ay nilikha ng Ama ng dahil sa pag-ibig. Ang banal na Ebanghelyo ay nagpapaalala na tayo ay iniligtas ng Anak ng dahil sa pag-ibig. Noong isang linggo, ipinagdiriwang natin ang Pentecostes, na tayo ay patuloy na pinababanal ng Espiritu Santo ng dahil sa pag-ibig. Kaya nga po, ang ikalawang pagbasa ay nagpapaalala na ayusin natin ang ating pamumuhay. Mend your lives. Ayusin natin ang ating mga gawain ng ayon sa Santatlo, ayon sa pag-ibig na itinuturo sa atin ng Diyos. Inaamin ko po, hindi ko po alam, kasi yung aking nasa likod ng mga pari, talagang mga nilikhang matalino yan . Nang isa sa pinakamahirap na subject sa seminaryo ay ang banal na Santatlo. At marami sa mga paring nakapasa lang dahil sa awa at pag-ibig. Sa hirap intindihin. Pero maganda pong tanggapin ang katotohanan na may mga bagay na hindi nating lubusang maintindihan. Sapagkat tayo'y hindi naman huhusgahan sa ating mga katalinuhan. Hindi naman tayo huhusgahan sa taas ng antas ng ating pinag-aralan. Huhusgahan tayo sa uri ng ating pamumuhay. Ang malungkot na kwento nga ay, sabi nila, yung ibang mataas ang pinag-aralan, para namang hindi na isasabuhay kung ano ang natutunan. Palagi ko po itong sinasabi sa mga estudyante
kapag pag ako'y inaanyayahan na magsalita sa kanilang mga harapan, na pag ikaw ay nag-aaral, mag-uwi ka ng pinag-aralan, hindi lang ng diploma. Marami nag-uuwi lang ng diploma, pero walang pinag-aralan. Ibig sabihin ng pinag-aralan ay ang ating pakikipagkapwa-tao. Na hindi mo nakakalimutan na nilikha ka lang ng Diyos. Hindi ikaw ang tagapaglikha. Na kung saan darating ang araw, ikaw ay mananagot sa harapan ng Diyos. Sabi nga ni San Juan de la Cruz, Saint John of the Cross, sabi niya, sa takip silim ng iyong buhay, sa iyong pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi naman itatanong ng Diyos magkano ang iyong naipon. Hindi itatanong ng Diyos saan ka nakarating. Hindi itatanong ng Diyos kung ano ang iyong naabot. Ang itatanong ng Diyos ay gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. Marami sa atin ang gumagawa ng mabubuting bagay, magagandang bagay, ngunit ang malungkot na kwento ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi naghahanap ng kapalit. Kaya marami sa atin ang nalulungkot. Ang hirap maging Pilipino, sabi nila. Pag binigay mo ang palad, kukunin ang siko. Pag binigay mo ang siko, kukunin ang braso. Pag binigay ang braso, kakagatin ang leeg mo. Ano po? Ang hirap. Hindi nakokontento ang mga nanghihingi. Kaya, pag wala ng pakinabang, hindi ka na rin kilala. Takot tayong magbigay. Takot tayo na maglabas o magpakita ng pagmamahal kasi takot tayo na hindi tayo masusuklian. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi kung ano ang iyong makukuha. Ang sabi ni St. Thomas of Aquinas, ang tunay na pag-ibig ay ang pag-aayos ng sarili para sa ikabubuti ng iba. Authentic love is to order ourselves for the good of the other, not for ourselves. Ayusin ang pamumuhay. Sa ating ginagawa sa pang-araw-araw, hindi madaling maging Kristiyano, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sapagkat sinasabihan ang mga matatalino na huwag kayong magsalita kasi nasasaktan. Ay, pangit sa Tagalog. Hindi bali na. Ano po? Huwag daw kayong magsasalita kasi nasasaktan ang mga tanga. Hindi po ba? Hindi ako may sabi niyan. Ginamit ko lang. Hindi po ba? Bakit? Takot na sila'y punahin. Pero paano tayo uunlad kung hindi tayo tatanggap ng pagpuna? Paano tayo uunlad? How can we grow if we fail to accept criticism? Alam po ninyo, hirap nga tayo na sabihin sa iyong katabi, alam mo, may muta ka. Di po ba? Nasabi niyo ba? Bigla niyo naman tingin na ng katabi niyo kung may muta. Ano po? Pero kahit may muta, hindi mo masabi na may muta. Punas ka ng punas sa mata mo, hari nawa magpunas siya sa mata niya. Di po ba? No? Nagdugo na yung mata mo, hindi pa rin siya nagpupunas. Sabi ko, napakadali namang sabihin yan. Paano, Father? Sabihin mo, may muta ba ako? At sasabihin niya, wala. Sabi ko, sasabihin mo, buti ka pa, meron. Diba? Di tapos, hindi po ba? Ano? Napakadali. Hindi natin mapuna ang mga bagay dahil takot tayo kung anong sasabihin nila. Kaya maraming gumagawa ng mali na hindi na itatama
dahil takot tayong magmahal. Hindi lang tayo pumupuna. Sana dahil nagmamahal. Hindi tayo pumupuna, hindi dahil tayo hindi nagkakamali. Lahat nagkakamali. Lahat nagkakamali. Huwag niyong kakalimutan yan. Lahat nagkakamali. Kung hindi ba kayo nagkakamali, magkakamali kayo. Pero hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Inuulit ko, hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Kung nagkamali, itama. Kung nagkasala, ihingi ng tawad. Ganun lang kasimple yun, hindi po ba? Ano? Pero ano ba pinagkaiba ng dalawa, Father? Nagtimpla ka ng kape, nagpunta ka sa dispenser, nilagyan mo ng tubig. Nang hinahalo mo, hindi mahalo. Kasi ang nailagay mo'y malamig na tubig. Hindi yung kasalanan. May tawag doon, di ba? No? Ang tawag doon, nagkamali. Yung nagsasabing tatanga-tanga, kayo ang nagkasala. Mabilis kayo maghusga. Naintindihan po ninyo? Napakasimpleng bagay sa buhay pananampalataya. Kaya nga pagkamisan sa loob ng tahanan, may mga simpleng bagay dahilan ng alitan. Alitan dahil ayaw nating tayo ay pinupuna. Mga minamahal na mga kapatid, ang alituntunin ng banal na Santatlo ay ano? Ang mabuhay sa pag-ibig. Hiram lang ang buhay ko. Nilikha lang ako ng Diyos. May pananagutan ako sa Diyos pagdating ng araw. Sa gitna ng aking mga kasalanan, iniligtas ako ng Diyos. Nabayubay siya sa krus nang dahil sa pag-ibig sa akin. Merong pag-asa. Merong pag-asa. Sabi nila, habang may buhay, merong pag-asa. Pero ang totoo, habang may pag-asa, may buhay. Sapagkat hindi lahat ng may buhay, may pag-asa. Pero ang mga may pag-asa, may dahilan para mabuhay. Bakit ba nagsusuicide yung iba? Nawala ng pag-asa. Bakit ba ayaw na magtrabaho? Nawala ng pag-asa. Bakit ayaw na magdasal? Nawala ng pag-asa. Bakit ayaw na magpatuloy sa buhay? Nawala ng pag-asa. Ang mukha ng Diyos sa kanyang pagkabayubay ay nag-aanyaya at bigyan tayo ng pag-asa. At ang banal na Espiritu Santo, pinababanal tayo sapagkat hindi natin kaya magpakabanal ng tayo lamang. Hindi natin kaya magpakabanal ng tayo lamang. Ang banal na Espiritu Santo ang umaagapay sa atin. The one that guides, direct, lead us to a life pleasing to God. Kaya, sa pang-araw-araw, huwag kakalimutan, nilikha ka ng Ama ng dahil sa pag-ibig. Niligtas ka ng anak ng dahil sa pag-ibig. Pinababanal ka ng Espiritu ng dahil sa pag-ibig. Kaya ang panganyaya ay ayusin ang buhay ng dahil sa pag-ibig. Amen. Naamoy-amoy. Ano po? Totoy, ang aking panalangin darating ang araw, aamoy-amoyin mo itong sinuot ko. Ha? At ikaw ay luluha na naalalahanin gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Ano po? Sana mag-encourage tayong magpari. Alam po ninyo, ang hirap maghikayat
ng mga kabataan ngayong magpari dahil ang mga magulang ang sagabal. Opo, pag sinabihan niyo po yung nanay, pagpariin mo ang anak mo. Alam mo, sagot ng mga magulang, wag, Father, sayang. Opo. At pag tinanong, bakit naman sayang? Gwapo eh. Tingnan niyo po yung mga pari, pangit ba kami? Di ba? Pag gwapo, pagpariin niyo. Kasi yung iba, pag pangit na nagmimisa, ayaw na magsimba eh. Hindi po ba? Opo, hindi ako nagbibiro. Ano po? Ha? Yung mga may boyfriend na gwapo, mabait, madasalin, sabihin mo magpari ka. Sabihin mo sa boyfriend mo. Ano po? Papalta niya, huwag kang mag-alala. Ano po? Pero salamat po sa mga magulang na hinayaan at hinahayaan na kailang mga anak na maging lingkod ng simbahan. Ano po? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.